Isang tao na anak ng Diyos, nagpahinto ng isang malakas na lindol. Noong lumindol ng 6.6, sabi ko, Lindol, stop! Stop! Siya din daw ang may-ari ng buong universe. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Pati kaluluwa nating lahat, kanya rin daw pagmamay-ari. I will bring you to a place where no one, no human being can understand what God is doing. Sa katunayan, hindi ka raw mapupunta sa langit kung hindi ka dadaan sa Kanya. Siya si Pastor Apollo Carion Kibuloy, o mas kilala sa pangalang Pacquiao. Kilala niyo ba siya? Kung hindi, tara, pag-usapan natin siya. Pinagmamalaki kita, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pinagmamalaki kita, Pastor Apollo C. Kibuloy. Etong si Pacquiao, kontrobersyal ngayon dahil pinaghahanap siya ng 2,000 kapulisan ngayon. Hinahanap siya sa Imburnal pero walang Pacquiao na nakita. Hinahanap siya sa ilalim ng stage pero wala pa ring Pacquiao na nakita. Yan. Hinahanap siya sa likod ng cabinet pero ganun pa rin, wala pa ring Pacquiao na nakita. At hinahanap siya sa lagayan ng sapatos pero wala pa ring Pacquiao. Sa madaling salita, malupit magtago etong si Pacquiao dahil 2,000 pulis na ang naghahanap sa kanya pero wala pa ring Pacquiao na makita. Pero ang nakakagulat, nadulas ang isa niyang tagasunod at eto ang sinabi. Ang binigay dyan. Yan, narinig nyo? Kaya pala hindi makita etong si Pacquiao rito sa lupa, kasi nasa langit na pala siya. At mukhang totoo nga ang sinabi ng miyembro niya na yon dahil sa video na ito. Lalo na kung pumunta kayo sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. Kung totoong nasa langit na nga siya, hindi na talaga siya mahuhuli pa. Pero ang sabi ng PNP, siya raw ay nandito pa rin at nagtatago sa ilalim ng lupa. Sabi nga ni General Marbil ay nandoon lang sa loob ng KOJC compound sa Buhangin ang pastor at ang dagdag pa ni General Marbil na ang nasa underground facility ng compound lang ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang sabi naman ng partido ni Kibuloy, siya ay pinupolitika lang daw ng kasalukuyang administrasyon. Administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga kaso sa kanya, mga inimbento lang daw para siya ay politikahin. Totoo kaya yan? Eto, panoorin nyo. Noong 2018, si dating Pangulong Duterte pa ang presidente rito. Etong si Kibuloy, yung eroplano niya sa Hawaii, nakuhaan ng $350,000 na hindi niya maipaliwanag kung saan galing at mga rifle. At inaresto rito ang isa niyang miyembro na si Felina Salinas. Pero itinatanggi ito ni Kibuloy. October 2018,
si dating Pangulong Duterte pa rin ang presidente nito. Yung isang miyembro ni Kibuloy, inakusahan siya ng sexual abuse. At ito ay itinanggi uli ni Kibuloy. January 2020, si dating Pangulong Duterte pa rin ang presidente nito, na yung FBI ay inaresto yung isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy dahil sa human trafficking. At ito ay itinanggi uli ni Kibuloy na wala silang kinalaman dito. November 2021, si Digong pa rin ang presidente nito. Sa taong ito, inisyuhan ng arrest warrant ng Amerika si Kibuloy para sa kasong sex trafficking. December 2022, binigyan ng sanksyon si Kibuloy ng Amerika dahil sa human rights abuses. At yung kampo niya, sinabi ito ay pamumulitika lamang dahil ang presidente na nito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Yan, nakita nyo? Panahon pa pala ni dating Pangulong Duterte nagsimula ang kanyang mga kaso. At si Duterte pa ang presidente noong mga panahon na yon. Sa madaling salita, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaso ni Kibuloy na kinakaharap niya ngayon. Dahil ang nagkaso sa kanya yung mga nabiktima niya. At sa mga hindi nakakaalam, ito ang mga naging kaso niya. Una, conspiracy to engage in sex trafficking by force. Pangalawa, fraud. Pangatlo, coercion. Pang-apat, sex trafficking of children. Panglima, marriage fraud. Pang-anim, fraud and misuse of visas. Pang-pito, bulk cash smuggling. Pang-walo, promotional money laundering. At pang-siyam, concealment money laundering. At pang-sampo, international promotional money laundering. Sa dami ng kaso ni Kibuloy, kaya siya ngayon ay pinaghahanap ng batas dahil kailangan niyang pagbayaran ang mga kaso na yan. Pero dahil sa pera at sa mga impluwensya niya, kaya siya ngayon ay nananatiling malaya pa. Maraming nagsasabi na mabuti pa raw etong si Senyor Aguila dahil ito ay hinarap niya ang mga nag-akusa at mga ikinaso sa kanya. Samantalang etong si Pacquiao, ayun, wala daw bayag, patago-tago sa likod ng kanyang mga membro. At mas ginugusto niya pang magkandamatay ang mga membro niya kesa ang sumuko siya. At yung mga membro ni Kibuloy sa KOJC, sumisigaw naman ngayon ng hustisya. Kasi nga, winalangya daw sila ng ating mga kapulisan. Ang sabi naman ng ating mga pulis, sila na nga ang nanipa at ng bato ng tsinelas. Sila pa ba ang magrereklamo? Sila na nga ang nagbuhos ng marumi at mabahong tubig. Sila pa rin ba ang argabyado? At dagdag pa ng mga pulis, pinapatupad lang daw nila ang batas na inata sa kanila. Sana wag daw magalit sa kanila kung ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Kayo mga kapalarista, anong masasabi niyo? Naniniwala ba kayo na etong si Pacquiao ang may pagmamayari ng kaluluwa ninyo? At hindi kayo pupunta sa langit pag hindi kayo dumaan sa kanya? Comment nyo na lang ang inyong reaction para ating pag-usapan. Salamat. Patunayan ninyo, palabasin nyo sa salungga at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God.